Horror Stories by Forest Secrets. Hango ang kwentong ito sa mga nagbahagi ng mga motorista at residente sa Pilipinas. Kung sakaling mapadaan kayo sa isang lumang tulay sa hating gabi at may makita kayong babaeng nakaputi na humihingi ng tulong o gustong sumakay, huwag na huwag ninyo siyang titingnan sa salamin ng sasakyan. Dahil ayon sa mga nakaranas, hindi pala siya tao. At ang mas nakakatakot, kapag tumanggi kang isakay siya, susunod siya sa'yo hanggang sa inyong tahanan. Ang kwentong ito ay nangyari umano sa isang truck driver na hanggang ngayon ay ayaw nang bumiyahe kapag sumapit na ang 12:00 ng hating gabi. At ito ang kanyang salaysay. Ako po si Joel, 42 taong gulang at mahigit 30 taon na akong bumabiyahe ng truck. Marami na akong nakita sa kalsada. Mga aksidente, mga hold-upper, mga ligaw na aso, mga taong biglang tatawid na lang. Pero may isang gabi na nagpabago sa buhay ko, na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Taong 2018 iyon, galing ako sa Bicol at papunta sa Maynila. 11:00 na ng gabi nang marating ko ang isang liblib na lugar. Mahaba ang daan, walang ilaw, walang kabahayan, at paminsan-minsan lang ay may nakakasalubong akong sasakyan. Napansin kong wala na akong makitang tao sa paligid. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Humina ang takbo ng truck ko. Maya-maya pa ay napansin kong may babaeng nakatayo sa gilid ng tulay. Nakaputi siya at basa ang buhok. Nakayuko lang ito at akala ko ay may na-stranded. Pinabagal ko ang takbo. Nang malapit na ako, itinaas niya ang kanyang kamay. Humihingi siya ng sakay. Naalala ko ang bilin ng mga matatanda. Kapag may babaeng nakaputi sa gitna ng gabi, ay huwag mong papansinin. Subalit naawa ako. Huminto ako at binuksan ko ang bintana. "Ate, saan ang punta mo?" Tanong ko sa kanya, subalit hindi siya sumagot. Itinuro lang niya ang direksyon sa harap. Ang sabi ko, "Sige, sakay ka na." Tahimik siyang umakyat at hindi ko siya tiningnan. Nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho. At makalipas nga ang ilang minuto, ay napansin kong sobrang lamig. Parang may nakabukas na freezer. At nagmistulang may yelo ang hangin. Tiningnan ko ang aircon ay patay naman. Bigla kong napansin, walang tunog. Wala akong marinig na paghinga niya. Wala ring galaw. Sinilip ko siya. Nakatungo pa rin siya. Basang-basa pa rin ang buhok niya. At maya-maya ay nagsalita siya. "Kuya, malapit na ba tayo?" Tinanong ko siya kung saan at ang muli niyang sagot, "Sa bahay ko." "Saan ba ang bahay mo?" Muli kong tanong. Muli siyang hindi sumagot at itinuro lang niya ang daan sa kanan. Kumaliwa ako habang papasok sa makipot na kalsada.
Napansin kong wala ng bahay at wala na ring mga ilaw. Puro damuhan na lang. Bigla siyang nagsalitang muli. "Dito na lang." Huminto ako at paglingon ko ay bigla siyang nawala. Bumilis ang tibok ng puso ko at nanlamig ako ng mga oras na yon. Lahat ng balahibo ko ay tumayo na mula sa batok. Binuksan ko ang pinto. Wala talagang tao, pero basa ang upuan. May putik at may bakas ng paa. Nagmamadali na akong umalis sa lugar na iyon. At pagdating ko nga sa unang tindahan na may ilaw, ay nagkwento ako sa matandang may-ari. Namutla siya at tinanong niya, taga saan ba ang babae? Biglang umiling ang matanda. "Taga saan ang babae?" ang sabi niya. "Dito lang." Biglang umiling ang matanda. "Ikaw na yata ang pinakabagong nakakita sa kanya." "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ko. "Dati siyang nakatira rito. Namatay siya sa tulay. Nabundol. Hanggang ngayon, naghihintay siya ng masasakyan." Bigla akong nanlamig sa sinabi ng matanda. Hindi ako makapaniwala. Kinabukasan nga, bumalik ako sa lugar at may nakita akong maliit na krus. May litrato ng babae. At halos mabitawan ko ang dala kong kape. Siya iyon, ang babaeng isinakay ko. Makalipas nga ang ilang linggo, akala ko ay tapos na. Subalit isang gabi, pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng asawa ko. "Sino ang babaeng kasama mo?" tanong niya. Napahinto ako. Wala akong kasamang babae. Ang sabi ko, "Nasa passenger seat mo, nakaputi." Saad muli ng aking asawa at nalaglag ang mga damit ko. Hindi ako nakatulog. Kinabukasan nga ay ayaw lumabas ng anak kong babae. May nakita raw siyang babae sa garahe. Nakatingin lang sa truck. Tuwing gabi, naririnig naming may kumakatok. 3 beses na dahan-dahan. At pagbukas ng pinto ay walang tao. Hanggang isang gabi, nagising ako. May narinig akong bulong. "Kuya, malapit na ba tayo?" Unti-unti akong napalingon sa bintana at nakita ko siya. Nakatayo, nakaputi, basa ang buhok, nakangiti at hindi ako makagalaw. Maya-maya ay itinaas niya ang kamay niya. Parang humihingi ulit ng sakay. Kinabukasan ay nagpa-blessing kami ng bahay at dump truck. Akala namin ay tapos na iyon at hanggang doon na lang. Pero hindi pa pala. Pagkatapos ng ilang buwan, ibinenta ko ang truck. May bumili naman agad. Makalipas ang 1 linggo ay may tumawag sa akin. Ang bagong may-ari. "Boss, may gusto sana akong tanungin." "Ano yon?" ang sagot ko. "May history ba itong truck?" Tinanong ko kung bakit. Kasi kagabi, may babaeng nakaupo sa passenger seat. Ang sabi ng bagong may-ari. Hindi na ako nakaimik at ibinaba ko na ang telepono. At doon ko naisip, hindi pala ako ang sinusundan. Hindi ang bahay, hindi ang pamilya ko. Ang gusto niya ay ang truck. Hanggang ngayon, may mga truck driver na nagsasabing may lumang truck
na bumibiyahe sa madaling araw. At kapag nasalubong mo iyon, makikita mong dalawa ang sakay. Ang driver at isang babaeng nakaputi sa tabi niya. Pero ang pinaka nakakatakot ayon sa mga nakakita, kapag nasilip nila ang mukha ng driver, hindi na si Joel ang nagmamaneho at ang babaeng dating humihingi ng sakay, siya na ang nasa manibela. Habang ang tunay na driver ay nakaupo lamang sa passenger seat, nakatungo, basa ang buhok at naghihintay ng susunod na magbibigay sa kanila ng daan. At kung sakaling mapadaan ka sa isang madilim na tulay at may babaeng nakaputi na kumaway sa'yo, tandaan mo ang babalang ito. Huwag mo siyang isakay dahil maaaring may naghihintay ng umupo sa tabi mo. At ikaw ang susunod na magiging bahagi ng isang bagong Philippine Ghost Story. Hanggang dito na lang at sana ay nagustuhan nyo.